Ayan, sige. Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, pagpasensyahan nyo na medyo na late tayo ng 5 minutes sa ating live ngayong gabi. Pero sige, ayan, sige, magsisimula na po tayo sa ating session ngayong gabi. It's already 6:30, so medyo mali ang ating date dyan. Okay, kasi nga June 30 tayo ngayon. Pero, okay, ang lecture na to sana is para, okay, continuation kasi to ng kagabi, kaya naka 29 pa rin tayo dyan. Okay, sa ating PPT. Pero, okay, ngayong gabi po magkakaroon tayo ng 30 items. Okay, 30 items po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. So, bigyan nyo po ako ng 30 seconds, okay, para ayusin ang ating PPT. While inaayos ko po ang PPT, pakishare po ng ating live sa ating GC para makapasok naman ang iba niyong mga kaklase. And also, ayan, paki-mention na rin po ng inyong mga kaibigan dahil free po ang live na to, okay, hanggang sa matapos ito ngayong gabi. Ayan, sige. Babalik ako after 30 seconds. Ayan, while waiting sa ating mga best friends, while waiting sa mga best friends natin, shout out po natin ang ating mga babies na medyo early po ang dating sa ating live. Shout out po kay Ma'am Angeline Navora. Good evening po sa iyo. Shout out din po ito kay Sir Lawrence Dennis Melante Cadinho. Isa po to sa mga active okay na always nandito sa ating live every session. So, para sa kalaman ng lahat, session 10 na po tayo. Ulitin ko po, session 10 na po tayo. So, dapat active po ang ating buhay. Okay? Active po ang ating buhay. Since 10 session na, okay, kailangan po malaman ng lahat na pwede po inyong ulit-ulitin ang lahat okay, ng nagawa nating session sa private GC. So, meron na tayong Philippine history, dalawang session for that, dalawang session for geography, dalawang session for sociocultural anthropology, ayan, at ngayon po, magkakaroon tayo ng session dito sa governance law and politics. Ayan, hello po, Sir JC, ayan, at Ma'am Gemma Villa Corza. Ayan, sige, hintayin natin ang iba nating mga kaibigan, ang iba nating mga anak. Ayan, at tayo magsisimula na po sa ating live kay this evening. Ilang araw na lang ba bago ang board exam? Meron na lang po tayong 85 days na natitira. Okay? Board exam na po natin. Kaya dapat, ayan, focus na po tayo sa pagre-review. Ayan. Ayan, sent na. Nasend ko na sa GC. Papasok na yan sila. Okay. Okay, dumarami na tayo. Explain ko lang po, natapos na tayo sa Philippine history, sa Asian and world history. May dalawa na tayong session dyan. May dalawang session na rin po tayo sa geography. May dalawang session na tayo sa sociocultural anthropology. Kagabi po ay natapos na tayo sa ating session 9, which is the governance, law, and politics. So ngayon dadagdagan natin ang additional session. Kaya sinabi nating 10 session na po. Session 10 na po tayo. Okay, sa ating live. Okay, so ngayong gabi, okay, magsisimula tayo sa number 26 at matatapos ito sa number 53. Ayan, so meron tayong 53 items po. 53 items. Meron po tayong 28 items na dapat matutunan, dapat masagutan, at dapat ma-perfect o dapat ma-ace ngayong gabi. Ayan, hello po Sir Enrique Rivera. Ma'am Arnel Imperial. Sige. Okay, lahat po, ayan. Ang lahat po, ayan, china-challenge ko po kayong lahat.
Ang ating goal ay walang magkamali. Okay, walang magkamali sa atin ngayong gabi. Anyways, ang live na po natin kasi, ayan, this June and first week of July, more likely ano siya, basic context na dapat nating malaman. Okay? So papasok tayo sa July 26 and 27. Yan yung mga frequently appearing question na yan, yung mga always tinatanong ni board exam. Kung makikita ninyo, basic concepts pa po sa ating first sessions hanggang July 20. Tapos kapag July 20 onwards na po, ayan, medyo madugo-dugo na po dyan. Okay, so after nito, next week po magkakaroon tayo ng economics. After po ng economics po, magkakaroon na naman tayo ng another summative exam. Okay, another summative exam po after ng economics. After that, okay, teaching approaches at research. Tapos po, ayan, magkakaroon na po tayo ng 150 items pre-board. Diretso tayo sa pre-board 1. Okay, at magkakaroon po tayo ng dalawang pre-board dito sa ating review corner. Sige. Hindi na natin patagalin. Magsisimula na po tayo sa ating number 1. During the Marcos regime, what shift in form of government was made that introduced the new position of a prime minister and a single legislative body of assemblymen? A. Constitutional. B. Federal. C. Parliamentary. Or D. Welfare state. Ano pong sagot natin dito? Okay, magbibigay ako ng 10 seconds para sagatan to. Okay, anong keyword natin? Ang keyword natin, okay, Marcos po. Marcos. Anong type of government during? Yes, very good. During the regime of Marcos. Ano pong sagot natin dito? Ayan, very good. Nagsastart na silang mag-comment. Ayan. Sige, nakikita ko po ang sagot nila. Ayan, letter C po. Very good po. Letter C po ang ating sagot. Always nating tatandaan na kapag Marcos regime po, siya lang po ang hindi gumamit, okay, ng Democratic Republic dito sa Pilipinas. Okay, during the Marcos regime, na iba po ang ating type of government. Tayo po ay gumamit ng parliamentary government. Kapag sinabi nating parliamentary government, ano ito? Okay, kapag sinabi nating parliamentary government po, ayan, ang executive branch at legislative branch mag-fusion. Ulitin ko, okay, ang legislative branch, ang executive branch mag-fusion. Therefore, isa lang po. So, ganyan po ang parliamentary. So, ano naman ibig sabihin kapag sinabi nating constitutional government? Okay? Ito po ang tumutukoy sa isang gobyerno kung saan ang lahat ng kanilang ginagawa po, okay, ang lahat ng kanilang ginagawa ay nakabase sa Constitution. Something like that lang, easy lang. Kapag sinabi naman natin na federal government or federalism, ito po ay nagdi-divide po ng kapangyarihan, okay, sa government, sa central government at regional government. Ibig sabihin yan, hindi po lahat ng kapangyarihan ay hinahawakan ng central government o nasa taas lahat. Ang region po, ang bawat region po ay may kanilang mga kapangyarihan din. Ang example nito is USA po, United States of America. Okay, per state po ng USA may sariling kapangyarihan po yan sila. Example po yan ng federalism. Ayan, sige. Kapag sinabi nating welfare state, ito ay tumutukoy, okay, sa state na kung saan nagbibigay sila ng social safety nets at service like healthcare at education. At malayo din po yan sa ating tinatanong. Ayan, very good. Okay, easy po. Ayan, mukhang tama po ang nangyayari sa ating buhay ngayong gabi dahil almost lahat ay tama. Letter C po ang sagot ng lahat. Proceed tayo sa number 27. Which constitutional safeguard exists
such that the executive can turn down legislative measures and Congress can move to remove the president. A. Check and balance. B. Boycott. C. Veto power. Or letter D. Impeachment. Okay, sagot-sagot po tayo. Anong sagot natin dito? Ayan. Which constitutional safeguard exists and such that the executive can turn down legislative measures and Congress can move to remove the president? Check and balance ba to? Boycott ba to? Veto power ba to? Or impeachment? Naku po, na-stress ang aking mga anak. Na-stress ang taong bayan kung, ayan, mataas ang kanilang grado sa number 1. Ayan, sure na sure ako, kabaliktaran ito ng number 2. Kasi nga, kung makikita natin, iba-iba ang kanilang mga sagot. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter C, at may sumagot ng letter D. Pero ano nga ba ang tinatanong? Babasahin ko pa ulit, babasahin ko nga ulit. Ayan. Yes po, may mapupukpok po sa number 2. Ayan. Which constitutional safeguard exists? Ulitin ko, constitutional safeguard. And such that the executive can turn down legislative measure and Congress can move to remove the president. It means, ayan, hindi po. Okay, tinatanong dito ang pag-boycott. So, safe na safe. Wala namang sumagot ng letter B. Okay, walang sumagot ng letter B. Yan ang una nating aalisin. Next po, okay, kapag sinabi natin veto power, okay, yan po ang nag-turn down ng legislative measure. Tama. So, gets ka naman kapag letter C ang sagot ninyo. Kasi nga, siguro ang keyword ninyo, executive can turn down legislative measure. At gets ko naman po, yung iba dyan, the Congress can move to remove the president. Letter D. Pero ano nga ba ang tawag sa move na kung saan ang isang branch pwede niyang pakialaman ang isang branch? Ang sagot dito, check and balance. Check and balance. Check and balance, general term po yan ng mga nangyayari na kung saan pwedeng pakialaman ng isang branch ang isang branch. Example ng check and balance po, itong si legislative measure, itong si executive, pwede niyang i-veto ang isang batas. Okay, check and balance yan nino. Check and balance yan ni executive papunta kay legislative. Ang check and balance naman po, ayan, na legislative papunta kay executive, pwede niyang paalisin si president. Uulitin ko, wag basta-basta kumuha ng mga clue, wag basta-basta kumuha ng mga clue na hindi naman tayo sure. Okay, madaming clue dyan. Alam ko madaming clue dyan. Ang pinaka-mother sa lahat ng clue ay yung constitutional safeguard. Ulitin ko, constitutional safeguard. Ano daw po ang tawag sa kung saan yung isang branch, pwede niyang pakialaman ang branch. Ang tanong ba ulit, ilan ang branch sa Pilipinas? Ilan ang branch ng government ng Pilipinas? Meron tayong executive, meron tayong judiciary, meron tayong legislative. At ito, okay, pwede nilang pakialaman ang isa't isa. Pwede nilang i-check kung tama ba ang ginagawa ng executive, kung tama ba ang ginagawa ni judiciary, kung tama ba ang ginagawa, okay, ni legislative. Okay, kaya, tandaan nyo na po, huwag diretso humanap ng sagot. Huwag diretso humanap ng keyword kung hindi naman sure. Kasi magkakamali agad. Okay, kapag isang keyword mo lang mali na lahat ang iyong pagkatao. Kaya dapat mong i-erase ka namin. Number 2 pa lang, puno na ng pukpok ang taong bayan. I hope malinaw po ito ha. I hope malinaw po ang ating explanation. Ulitin ko po. Kapag sinabi nating impeachment, okay, ito pa ay ginagamit. Okay, ito pa ay ginagamit pang check and balance. Okay, ng what? Yes, very good po. Pang check and balance po ng legislative po, papunta sa executive. Next po, kapag veto power, ito po yung check and balance na pwedeng gamitin ng executive, okay, kapag ayaw niya ang pinas ng nasa legislative. Boycott, yan, malayo yan. Okay? I hope na gets po natin. Ayan, sige, proceed tayo, number 28. Ayan. Sir, na early pa ang
Early pa ang live, dami na ng bukol namin. Yes po, ganyan talaga ang mangyayari. Kapag magkakamali. Ayan. Which privilege gives many people in the Philippines to be bodily presented in court for charges for a crime for which he has right of counsel and trial. Ayan. Sige, sige. Ayan. Very good po. Okay, very good po. Ayan, mukhang bumabawi. Mukhang bumabawi ang aking mga anak at natakot pong masuntok lahat. Ayan, very good po. Very good po. Ang sagot po dito sa number 28 is writ of habeas corpus. Anong keyword? Anong keyword? Sabi ni Madam? Sabi ni Madam, bodily presented. Sabi ni Sir Jeffern Jumuad. Very good po, sir. Very good po, sir. Writ of habeas corpus po, bodily presented po. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng writ of habeas data ex post facto law? Ayan, lumalabas din po ang habeas data when we say, okay, writ of habeas data, okay, this allows the individual to access or correct information about themselves held in database. May karapatan din sila, okay, na magkaroon din ng privacy. Okay, magkaroon din po ng privacy sa mga, okay, data na meron sila. Okay, yan po ang writ of habeas data. Very good po, very good po. Okay, kapag sinabi nating Fourth Amendment naman po, masyadong malayo sa tinatanong. Bakit? Bakit? Kasi po ang Fourth Amendment ay makikita po sa US Constitution. Ulitin ko, ang Fourth Amendment, makikita yan sa US Constitution, means protection from unreasonable search and seizure. Okay? Protection from unreasonable searches and seizure. Okay, very good po. Ayan, sige, proceed na po tayo sa number 29. Okay, early high blood si sir. Ayan, medyo gumaan na po ang aking pakiramdam, ma'am. Ayan, kasi tama naman po ang number 28 ng tanan. Ayan, sige, dagdagan natin, number 29. Which state gave the Philippines the first recognition as the independent republic that was formally inaugurated during the World War II? Is it China? Is it United States? Is it Japan? Or is it Spain? Ano pong sagot natin dito? Ayan, magbibigay po ako ng 10 seconds para sagutan yung number 29. Okay, very good po. Very good. Ayan. Very good. Yes, very good. Yes. Okay, happy naman po siguro ako dito na walang sumasagot ng letter D ng Spain. Kasi nga hindi tayo lumaya talaga, hindi tayo nagiging independent republic, hindi tayo pinalaya ng Espanya. Di ba binenta tayo, hindi tayo lumaya? Yes po, hindi tayo lumaya. So, hindi rin po magiging sagot itong si letter A or China. Kaya ang sagot natin is between letter B or letter C. Okay? Pero, before pa tayo pinalaya yun ng United States, etong si Japan nakialam na daan. Kaya ang isasagot natin is letter C. Sila po ang unang bansang nagpalaya sa atin. Okay, during the World War II yan. Okay, kasi nga naagaw tayo from United States at si Japan sabi niya, okay, malaya na tayo, wala na daw mananakop. Kasi ang Asian ay para sa Asia. Okay, ang Japan ang unang kumilala, very good. Okay, ang Japan ang unang kumilala sa Pilipinas. Kaya tandaan niyo po yan, Ang ating sagot dito is Japan. Ayan, sige. Okay, Japan established and recognized the Second Philippine Republic. Kung matatandaan ninyo, okay, meron tayong Second Philippine Republic at ang president dito sino? Si Jose P. Laurel. Okay, kaya nga meron tayong Japanese-sponsored republic. Naging malaya tayo. Ayan, pero sa kalayaang ito, okay, eme-eme lang pala. Kasi makikilala din natin itong si Laurel.
ayan, as the puppet president. Ulitin ko, Jose P. Laurel as the puppet president. Kaya kahit na, okay, si Japan ang sagot natin, kahit na si Japan ang unang nagbigay sa atin ng kalayaan, okay, puppet president naman po ang nangyari dito. Okay, therefore, yes, nasa atin ang kapangyarihan, pero okay, ang lahat ng utos pa rin nila ang okay, ang lahat ng utos pa rin nila ang nasusunod. Yes po, the puppet government. Yes. Yes, ayan, medyo magaling sila. Medyo magaling po sila, sina Sir Armel. Proceed tayo sa number 30. During the Hispanic era, who can directly check abuses of the Governor General and cause immediate punishment of corrupt Spanish officials? Is it Visitador? Is it Viceroy? Is it Spanish friars or is it Royal Audiencia? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Okay, sagutan na natin. During the Spanish era, who can directly check the abuses of the Governor General and cause immediate punishment of corrupt, okay, Spanish official? Okay, tandaan na po natin, hindi natin gagawing sagot. Okay, hindi natin gagawing sagot itong si letter B, si Viceroy. Okay, si Viceroy. Kasi kapag sinabi nating Viceroy, ito po yung nasasakupan. Ulitin ko, nasasakupan, okay, ng Espanya. Okay, or, okay, a viceroy governed large territories on behalf of the Spanish king. It means parang representative ka ng king. Kapag sinabi kong viceroy, ulitin ko, kapag sinabi nating viceroy, okay, may hinahawakan kang, okay, may hinahawakan kang teritoryo. For short, ulitin ko, last one, kapag sinabi nating viceroy, ayan, medyo maano ang aking dila, hindi ko siya ma-explain ng maayos. Kapag sinabi nating viceroy, ito ay pumapatungkol sa official na kung saan sila ang namamahala sa isang teritoryo. Okay, for short, representative po yan siya. Representative po yan siya ng hari. Next, hindi po natin gagawing sagot itong si Spanish friars. Ulitin ko, hindi natin gagawing sagot itong si Spanish friars. Yes, although may kapangyarihan sila, may kapangyarihan ng mga praile, pero wala man po silang kapangyarihan para parusahan ang mga governor general. Ulitin ko, although may kapangyarihan itong mga praile, wala naman silang kapangyarihan para okay, parusahan itong mga governor general. So meron na lang tayong letter A at letter D. Okay, letter A at letter D. Between letter A at letter D po, between letter A at letter D, ang ating sagot po, ang ating sagot is letter A, mga sure. Ulitin ko, ang ating sagot is letter A. Kasi kapag sinabi nating letter D, okay, hindi naman yan. Okay, hindi naman yan tao. Okay, Supreme Court yan. Ano bang sinabi dyan? Who can directly check abuses? Therefore, tumutukoy ito sa isang tao or grupo ng tao or position ng isang tao. Pero kapag what can directly, ayan, royal audiencia na po. Pero human, kaya visitador po ang ating i-check, ang ating sasagutin. Kasi kapag sinabi nating visitador, magkasama yan sila with residensya, nag-check po yan sila sa mga ginagawa ni Governor General kung tama ba ito o mali. Ulitin ko, ang role po ni visitador o residensya, ayan, nag-check po sila kung tama ba o mali ang pinagagawa ni Governor General. Kapag sinabi naman natin na Royal Audiencia, ito po yung highest, okay, colonial court dati. Ibig sabihin yan, parang Supreme Court siya in the present era. Okay? I hope na gets nyo po kung bakit, okay, mali kayo at tama char, pukpok pa rin sa inyo, kasi nakita ko letter D ang inyong sagot. Okay, tandaan nyo na po kapag makikita ang tanong na ito, okay, kung sino ang nag-check po ng
Okay, na mga ginagawa ni Governor General, always pong tandaan, visitador po. Visitador po. Ayan, proceed tayo sa number 31. Under whose presidency was the family code of the Philippines promulgated? Is it Gloria Macapagal Arroyo? Is it Fidel V. Ramos? Is it Corazon Aquino? Or is it Ramon Magsaysay? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds para i-comment ang inyong sagot. Okay. Under whose presidency was the Family Code of the Philippines promulgated? Is it Gloria Macapagal Arroyo? Is it Fidel V. Ramos? Is it Corazon Aquino? Or Ramon Magsaysay? Ang una nating aalisin dyan, okay, ang una nating aalisin dyan po, ayan, is sino? Okay? Gloria Macapagal Arroyo. Kasi si Gloria Macapagal Arroyo, tinatanong po sa board exam, hindi naman po ganyan. Ang tinatanong kay Gloria Macapagal Arroyo, sino daw po, ayan, ang, okay, nagpalit sa pangalang Dex at ginawa itong DepEd. Ang sagot natin, Gloria Macapagal Arroyo. Kapag naman po Fidel V. Ramos, okay, ang tinatanong sa board exam, ang tanong sa kanya, sino naman po, ayan, ang naniniwala sa tagline na Pilipinas 2000. Kapag Pilipinas 2000, ang ating isasagot po ay sino? Very good po. Very good po. Ang ating isasagot is Fidel V. Ramos. Next po, Ramon Magsaysay. Kapag Ramon Magsaysay, marami naman po yan siyang naging ambag. Pero always yung tatandaan, namatay po yan siya dahil sa isang airplane crash. Ulitin ko, Ramon Magsaysay namatay po sa airplane crash. Siya po ang little man of the Philippines, hindi dahil pandak siya, pero okay, hindi po mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Okay? As a matter of fact, siya po ang pinaka magaling na presidente ng Pilipinas. During the time of Ramon Magsaysay din po napirmahan ang Rizal Law or yung Republic Act 1425 na nagmamandates na dapat nang ituro, okay? Dapat ituro ang readings, life at work ni Rizal sa lahat, okay? Sa lahat ng school, either public ito or private ito. At last one, very good po. Itong si Ramon Magsaysay, tinatawag din siyang man of the masses. Ayan, sige, I hope na gets nyo po yung number 31 kung bakit hindi po letter A, letter B at letter D ang sagot. Ang sagot natin dito is Cory Aquino. Ulitin ko po, ang sagot natin dito is Cory Aquino. Number 32. The government of Singapore is blank, Representative Democratic Republic. Anong type of Singapore po? Anong type of government po ang Singapore? Ayan, magbibigay ako ng 10 seconds para i-comment ang inyong sagot. Ayan, GMA, Dexo DepEd, Ramon, Philippines 2000, Ramos, yes. Magsaysay, died airplane crash. Ay, perfect ang crush mo. Crush din kita, Madam Jeanette. Little man of the Philippines. Ayan, very good. Pinakamagaling na presidente. Signed RA 145. Man of the masses. Answer is Corin Aquino. Galing talaga ni Ma'am Jeanette. Ayan, sige. Okay, number 32. The government of Singapore is blank. Representative Democratic Republic. Tandaan po natin kapag Singapore po, okay? Kapag Singapore po, ito po ay parliamentary. Ulitin ko, parliamentary republic. Ulitin ko, parliamentary republic. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, may sumagot ng letter. Kailan pa nagkaroon ng hari? Okay, sa Singapore. Ulitin ko, kailan pa nagkaroon ng hari ang Singapore? Kailan pa nagkaroon po ng queen ang Singapore sa mga sumagot ng letter D? Dagdag. Ayan, wala pong hari-hari, walang monarchical sa Singapore. Na-stress na ako. Parliamentary po. Republican, yes. Pero tandaan nyo po, parliamentary talaga kasi may prime minister sila. Okay, constitutional, okay, parliamentary pa rin po ang sagot. Na-stress ako ang buhay ko sa inyo. Ayan, ang dugo ko tumataas na naman. Ma'am Irma, tulungan mo ko, pakihanap po ng aking gamot.
Ayan, Ma'am Irma Idaga, saan ka na? Ayan, pakikuha ng aking gamot. Ayan. Sige. Okay. Tandaan niyo po ha, kapag Singapore po, okay, Unitary Parliamentary Republic po, yan sila. Okay, sige. Next po tayo, 33. What is the most widely known protocol on international environment agreement? Is it Brussels? Is it Kyoto? Is it Rio de Janeiro? Okay, or Manila? Okay, magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Ay, perfect. Bumabawi sila. Okay? Bumabawi po ang aking mga anak at napifeel ko pong, okay, almost lahat. Ay, Diyos ko po, may nagkamali. Okay, almost marami ang tumama. Almost marami ang tumawa. What is most widely known protocol in international environment agreement? Okay? Yes po. Ang sagot po natin dito is Kyoto. Ulitin ko, Kyoto Protocol po. Okay? Ang tawag sa protocol. Okay, ulitin ko. What is most widely known protocol an international environment agreement? Ang sagot po dito, Kyoto Protocol. Ang Rio de Janeiro naman po, okay, hindi po kasi yan protocol. Ulitin ko sa mga sumagot ng letter C, Rio de Janeiro, hindi po yung protocol. Lugar po yan. Lugar po. Ano bang sinasabi? What is the most widely known protocol? Hindi po lugar on international environment agreement. Pero may nakita ako, instead na ang sisagot nila is yung type of protocol, ang sinagot nila yung place. Yung place ang kanilang sinagot. Kaya na-stress na naman ako. Ang Rio de Janeiro po, okay? Ang Rio de Janeiro po, ayan, dyan po nanggaling yung Earth Summit noong 1992. Okay? Diyan po nangyari yung Earth Summit noong 1992. Kaya yung sagot natin is Kyoto Protocol. Ayan. Very good. Proceed po tayo sa number 34. The most powerful man in the Malaysian government is the... Okay, ano daw po? Okay, paano yung Malaysia? Okay, the most powerful man in the Malaysian government is the Prime Minister, King, Governor, or... Okay, yes. Yes, ma'am. Thank you, ma'am Angeline. Ayan, sa pagpapaalala na dapat na akong uminom ng gamot. Ayan. Ay, ginagawa niya lang kung lalaking taga-mental hospital. The most powerful man in the Malaysian government is the Prime Minister, King, Governor, or, ayan, President. Ano bang meron dito? Okay? Sa ano? Sa Malaysia. Yes po, very good. Palakpakan po natin ang lahat. Okay, at nakatama sila. Prime Minister po. Ulitin ko, ang pinaka-powerful po na tao sa Malaysian government po, yan po ang Prime Minister kasi siya ang head of the government. Ulitin ko, head of the government, Prime Minister, siya po ang humahawak ng executive power. Siya ang naga-lead sa cabinet, naga-formulate ng policies at naga-oversee ng national administration. Okay, kaya ang sagot natin, okay, Prime Minister. Okay? Very good po. Very good po. Wala pong presidente ha. Walang presidente sa Malaysia. Ulitin ko, walang presidente sa Malaysia. Ayan, tama na po. Tama na po. Ang sagot natin is Prime Minister. Number 35. Who can solemnize marriage on board a ship or during plane during travel?
Okay, sino daw po ang pwedeng makapag-solemnize, okay, during travel? Example, kinasal ka. Okay, kasi matagal ka pang dadaong. Anong isasagot natin dyan? Okay, sino ba? Si stewardess? Si steward? Si captain ba? Or si senior passenger? Si senior citizen? Okay. Ayan. Okay. Very good po. Very good po. Okay. Ano naman ang kinalaman ng mga passenger? Okay, nakasakay lang po talaga sila be sa ship at sa plane. Ayan, bakit naman? Binigyan mo pa talaga ng ano ng trabaho ang sumakay, kailangan pang pakasalan ka. Okay, kailangan pang mag-arrange ng kasal nyo. Ayan, makashock naman siguro ma-shock yung senior. Ay, passenger ako, ba't ako yung naging pari sa kasal na to? Ayan, siguro mas stress siya ng ganyan. Ayan, tandaan na po natin kapag okay, tayo ay nasa ship or nasa himpapawid tapos magpapakasal tayo, grabe naman ang trip ng taong to. Ayan, ang okay, pwedeng magpakasal sa inyo ay ang captain of the ship. Okay? Captain of the ship po ang pwedeng magpakasal sa inyo. Next po tayo, number 36. Which most basic human right is violated by alleged extrajudicial killing such as by vigilantes? Right to life, freedom of conscience, freedom of assembly, or freedom against conscription? Ayan. Okay, nag-overthink pa. Nag-overthink pa itong si Madam. What if daw pare yung passenger? May magagawa ba tayo? Okay, wala na pong magagawa. Wala na po akong magagawa kapag yung passenger natin pare. Ayan. Okay. Sige. Which most basic human right is violated by alleged extrajudicial killings such as by vigilantes? Right to life, freedom of conscience, freedom of assembly, ayan, or freedoms against conscription. Ano pong sagot natin dito? Ayan, nakikita ko pong sumasagot na yung iba. Yes. Yes po. Okay? Unang-una sa lahat, wag po natin isagot ang letter D. Kasi kapag sinabi natin freedom against conscription, ito po ay pumapatungkol sa karapatan ng bawat isa sa Pilipinas na hindi ka dapat pilitin. Okay, pumasok sa military service. Ulitin ko, bawal kang pilitin, pumasok ng military service, freedom against conscription po yan. Okay, next po, freedom of assembly. Ano naman po ang ibig sabihin ng freedom of assembly? Ito po yung karapatan mo na pwede kang magprotesta. Okay? Next. Freedom of conscience. Okay, freedom of conscience. Ito po yung nagproprotekta sa iyong thoughts, belief, at moral choices, including religious freedom, freedom of choices. Next tayo, okay, syempre, ang ating magiging sagot dyan is isang letter A po. Ayan, letter A, right to life po. Right to life po ang ating magiging sagot. Ayan, number 37 tayo. No one is above the law. Ours is a government of law and not of men. Which principle is referred to? A. Right of the minority. B. Rule of law. C. Sovereignty of the people. Or letter D. Democracy. Ayan. Sige. Magbibigay po tayo ng what? Okay, 15 seconds para sagutan ito. Okay, no one is above the law. Ours is a government of laws and not of men. Which principle is
referred to anong principle daw ito? Okay, sa mga ganitong sagot po, easy lang po yan. Easy lang po yan. Ang ating isasagot is, okay, rule of law. Uulitin ko ang sagot natin dito. Ang sagot natin dito, rule of law. Walang mas mataas sa batas. Okay, ang ating gobyerno daw po, ayan, ay, okay, ang nasusunod dito ay ang batas, hindi po ang mga tao. Kaya, ayan, ang sagot natin is letter B. Letter B po ang ating sagot dito at hindi letter C. Bakit sovereignty ang sinasagot ng iba? Bakit sovereignty ang sagot ng iba? Ayan, sovereignty of the people. Saan pong aspeto ng tanong makita ninyo? Ano po ang keyword ninyo at sovereignty? So, uwat. Okay, gamot. Na-stress ako. So, ano pong keyword ninyo at sovereignty of the people ang inyong sagot? Pero, ayan. Tandaan nyo na po, rule of law po. Rule of law po. Okay, next tayo, number 38. When Joseph concealed the fact during marriage that he was homosexual, shocks, ayan. The crime is, ano yan siya? Is it concubinage? Is it adultery? Is it fraud or no crime? Ayan, binibigyan tayo ng gamot. Very good. Ayan, medyo na-stress ako sa classmate ninyo. Iba ang mga pinagsasagot. Ayan, pakibigyan ng gamot, iinumin natin yan. Ayan. Sige. When Joseph concealed the fact during marriage, ay homosexual pala ang aking beshi. Okay, itong si beshi pala, ayan, ganyan. Ayan, pero nagpakasal siya. Ano daw po ang krimen na kanyang makukuha? Okay? Concubinage ba? Adultery ba? Fraud ba? Fraud yan na walang fraud da. Fraud pa or no crime? Kapag sinabi nating fraud kasi, okay, ground for annulment yan. Okay, it means, ayan, niloloko ka ng iyong asawa. Pero wala namang nangloloko dyan, hindi naman pangloloko siguro ang dyan, kaya hindi po fraud. Ayan, adultery, hindi naman siya siguro nakipagrelasyon sa iba. Okay? At concubinage po, hindi naman siya pwedeng kasuhan ng concubinage kasi hindi naman po siguro siya nakikipagkabit-kabit. Okay, adultery at concubinage, kabitan po yan. Kapag sinabi nating concubinage, itong si lalaki, madami siyang asawa. Okay, kapag itong concubinage, ulitin ko, itong si lalaki, madami siyang kabit. Okay, lalaki, madaming kabit, concubinage. Adultery, si babae, madami siyang baby boy. Ulitin ko, concubinage, si lalaki, madaming babae. Adultery, si babae, madaming baby boy. Hindi rin po fraud yan. Ang sagot dyan, no crime. Okay? Wala pong crime. Okay? Wala pong crime. Maghiwalay na lang mga bading. Ayan. Okay, next tayo, number 39. How can domestic violence be minimized? Heavier tax on alcohol, stronger anti-illegal drive, award for the best father and mother, effective education and family. Ano pong sagot natin dito? How can domestic violence be minimized? Heavier tax on alcohol, stronger anti-illegal drive, award for the best father and mother, or effective. Di ba ang nangyari domestic violence? Binubugbog ang asawa, nagkakaroon ng bugbugan sa loob ng bahay. Ano daw po? Paano maalis ito? Okay, kailangan ba nating pataasin ang presyo ng, may sumagot ng letter A. Papataasin niya ang presyo ng alcohol para wala nang mabubugbog. Kung sino ka mang letter A na sumagot, ayan, na-stress po ang buhay ko sa'yo. Ang goal po ni Madam, ayan, kailangan, sabi niya sa comment, ayan, ang sagot niya letter A. Ay, ba yung letter A ta talaga para sa kanila, ayan, para wala nang mabubugbog na asawa, papataasin daw po.
papataasin daw po, ayan, ang presyo ng alcohol. Sure ka na dyan, te? Or pinagtitripan mo talaga ako? Hi! Letter D po ang sagot. Effective education on family life. Bakit letter A ang sagot mo? Bakit letter A ang sagot mo? Gusto ko talagang i-shout out ang pangalan mo, madam. Gusto ko talagang i-shout out ang pangalan mo. Kung bakit letter A ang sagot mo. Dahil ba ang pangalan mo is A din, letter A din nagsisimula. Ayan, kung hindi lang ba ako na-i-stress, isha-shout out ko talaga. Ayan, sige, sige. Letter D po. Letter D po. Bakit letter A? Grabe ka naman. Siguro mahilig ka talaga malasing. Number 40. Which principle ensures that no one is above the law, including government officials? Ayan, paulit-ulit, paulit-ulit. Due process, separation of order, judicial review, rule of law. Okay, paki-share po ng live. Paki-share po ng live. Ayan, very good. Yes, thank you po. Thank you po. Nagpa-remind na naman sa akin na painumin ako. Yes po. Thank you po, Sir Lawrence. Medyo tumaas ang aking dugo kasi may mga sumasagot ng hindi nararapat. Okay sa tanong. Na, grabe naman. Ito, gagawin na akong palahubog. Papainumin na ako ng alak ng aking mga anak. Which principle ensures that no one is above the law, including government officials? Very good po, very good po. Rule of law. Ikalawang tanong na natin yan. Ang sagot natin is rule of law. Ay, bakit may nag-due process? Bakit na... hindi yan due process. No one is above the law po, rule of law po yan. Kapag sinabi nating due process, walang makukulong, okay, nang hindi po nag-undergo po ng mga, okay, proseso, due process yan. Okay, next tayo, number 41. Hindi ko kasi dala ang aking pamukpok. Yes po, hindi ko dala ang aking pamukpok, nasa Basilan. Ayan, kasi ano ba yan? Blackout sa Basilan, lumipat ako dito sa boarding house sa Zamboanga. At ayan, hindi ko nadala ang aking magic pamukpok, kaya ang aking kamay na lang po ang inyong mafe-feel. Mag-uppercut na lang po tayo dito. Ayan, sige. Which system of government divides powers between national and regional governments? Is it unitary? Is it federal? It is confederal or authoritarian? Okay, na-explain ko na to. Very good po. Ang sagot po natin is federal po. Federalism po. Okay? Okay? Yung nasa taas, okay, central government, hindi na po nila hawak ang lahat kasi ang mga region po, okay, yung pera nila ay umiikot na lang dyan sa kanila. Number 42. What term describe a government where power is held by a single ruler with absolute authority? Is it oligarchy? Is it theocracy? Is it democracy or autocracy? Ayan. Ayan. Medyo mabait ako. Okay, this time kasi nafe-feel ko ayan na tama ang sagot ng lahat. Ayan. May sumagot ng letter D. Ayan, autocracy. Autocracy ang kanilang mga sagot. Very good, very good, very good po. Ayan, ulitin ko. What term describes a government where power is held by a single ruler with absolute authority? Very good, very good, very good. Po ang sagot natin is autocracy. Okay, bakit? Okay, democracy, hindi po single ang ruler dyan. Ang bumuboto dyan, taong bayan. Wala naman dyan sinabi voted by the people. Chosen by the people. Wala po, kaya hindi po democracy. Kapag theocracy naman, ito, ang namumuno dito ay ang mga religious leaders. Ang example niyan, Vatican. Ang oligarchy naman, yung sa letter A po, kapag sinabi nating oligarchy, ang mga namumuno dyan, selected few. Okay, konti lang sila. Kaya ang isasagot natin dito is letter D, autocracy po. Number 43. What is judicial review? What is judicial review? The process of electing judges, the review of executive orders by the legislature, the power of courts to declare laws unconstitutional, or letter D, the supervision of criminal traits by the president. Ano pong sagot natin dito sa judicial review? Magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito.
Ayan, sige. Okay, may sumagot po ng letter A. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter C. At syempre, ayan, may sumagot din ng letter D. Ayan. Sumakit ang ulo ko. Sige, ano ba? Basahin natin. What is judicial review? The process of electing judges, the review of executive orders by the legislative, the power of courts to declare law unconstitutional, or the supervision of criminal trials by the president. Ulitin natin. Judicial. Judge. Judge po. Okay? Aalisin natin syempre ang letter D. Kung sino ka mang demonyo sumagot ng letter D, ayan, mali na po ang sagot mo. Okay? Okay, wala na po si letter D. Ayan. Okay, siguro hinimatay na sa suntok. Ayan. Nahimatay na siguro sa suntok si letter D. Kaya letter A, letter B, at letter C na lang. Thank you, sir. Ayan, kung may secretary ako, okay, may nurse na rin po ako, si Sir Lawrence. Ayan, secretary ko si Ma'am Janet, ang nurse ko si Sir Lawrence. Ayan. Okay, letter A, letter B, at letter C na lang po kasi ayan, nahimatay na po ang mga sumagot ng letter D kasi ang pag-supervision ng trial by the president po, executive yan. Kasi by the president. So, A, B, C. The power of court to declare law unconstitutional. Yes, pero judicial yan. Executive, the review of executive orders by the legislature. Sinong gumamit ulit? Legislature. Sino ang nag-review? Legislative branch. Kaya sa lahat ng sumagot ng letter B, ayan, kailangan ko pa bang mag-jump para mapukpok kayo? Ayan siya, nag-jump pa ako. Ulitin ko po, hindi po letter B ang sagot. Hindi po letter B ang magiging sagot kasi nga the review executive orders by the legislature. It means legislative branch. So, pakamusta po sa letter B? Sumagot ng letter B at letter D. Ayan, buhay pa ba sila or nasa hospital na? Ayan, ayan. Medyo na-stress na sila. Ayan. Ayan. Okay, okay. ATM, medyo na-stress na po ang mga tao. Okay, ayan, nagkanda aray-aray na po silang lahat. So, letter A at letter C po. Okay, between letter A at letter C po, ang judicial review po, ayan, is yung letter C, the power of court to declare law unconstitutional. Kasi nga, itong mga judge nag-review kung tama ba, kung base ba ito sa constitution. Kaya tinawag siyang judicial review. Kaya kapag letter A ang sagot mo, sumama ka. Okay? Sumama ka sa mga nagbigay ng mga maling sagot. Etong sa'yo, ayan, ayan. Na-stress ako. Ang easy-easy ng tanong kasi mga chair, judicial review lang po. Okay? Judicial review lang po. Review ng mga judge. The power of court to declare law unconstitutional. Yan po ang ating sagot. Next po, number 44. Ayan. May palundag pa po ako para lang mapukpok kayong lahat. Yes po. Okay, babawi daw sila. Which document serve as the supreme law in most democratic countries? Is it the executive order? Is it the constitution? Is it the political platform? Or is it the legal code? Ayan, bunog na kaayo, sir. Ayan. Sige lang. Number 44, which documents serve as the supreme law in most democratic countries? Ayan, sabi pa nito, first time kong manood, nahapok pa. Yes po. Hello ma'am, welcome po sa team namin. Yes po, nagapukpok kami rito twice a week. Okay, sa page na to. Which documents serve as the supreme law of most democratic countries? Is it executive order? Is it constitution? Is it political platform? Legal code. Kunwari, bumabawi kayo. Ayan, kasi nga nakikita ko na tama ang inyong mga sagot. Well, palakpakan natin. Hindi naman ako bitter sa inyong lahat. Hindi ako bitter. Ayan, tama po ang lahat. Letter B po. Constitution. Yan po ang supreme law of the land.
Yes, very good. What is the supreme law of the land? Constitution. Yes po, very good, very good, very good. At magpo-proceed po tayo sa number 45. What is the main role of the executive branch in a democratic government? Is it drafting bills? Is it enforcing laws? Is it setting disputes? Or is it conducting judicial review? Ayan, very easy ang tanong. Ano pong sagot natin dyan? What is the main role of the executive branch in a democratic government? Is it drafting bills, enforcing laws, setting dispute, or conducting judicial review? Nagiging hambug ang aking mga anak. Hambugera ang mga anak. Ayan, tama na naman po sila sa number 45. Bumabawi, kaya deserve nila ng palakpakan. Okay, deserve nilang palakpakan dahil po tama na naman po ang sagot sa number 45, enforcing law. Ulitin natin, executive branch, nag-enforce ng law. Okay, legislative branch, gumagawa ng law. Judicial branch, naga-interpret ng law. Number 46, a system where citizens elect representative to make decisions on their behalf is called. Ayan, paulit-ulit na lang siguro ang tanong. Paulit-ulit na lang ang tanong until 53. Ang hagsik, ang bagsik ng kanilang coach, okay, na dati nang naging kalaban, okay, ni Manny Pacquiao sa suntukan. Number 46, a system where citizens elect representative to make decisions on their behalf is called A, direct democracy, B, the absolute monarchy, C, representative democracy, or D, oligarchy. Ayan, yumayabang, mayabang ang comment section, mayabang ang comment section at ang sagot nilang lahat ay letter C. Ayan, palakpakan po natin silang lahat, palakpakan po natin ang ating sarili at letter C po ang ating sagot. Ayan, letter C po kasi pumipili sila. Okay, pumipili sila ng mga officials na gumagawa ng batas para sa kanila. Kaya representative democracy. Hindi po magiging sagot yung letter A kasi kapag letter A, sila po mismo ang gagawa ng batas kasi may bosses sila. Number 47, the president declares martial law in Mindanao following a terrorist attack. A terrorist attack. Okay, basahin muna natin. The president declares martial law in Mindanao following a terrorist attack, and Congress supports the extension beyond 60 days, which constitution principle is being tested. Separation of law, rule of law, civil service, neutrality, or check and balance. Ayan, medyo nahilo na siguro sila. Ayan, hindi ko na alam kung anong i-comment ko. Yan ang sinabi nila. Ayan. Okay, may sumagot ng letter A. Okay, letter A ang sagot ng karamihan. Ayan, sabi pa ng iba, separation of powers. Ayan, at nagla-landslide victory na po tayo sa letter A. Nagla-landslide victory na po tayo sa letter A. May nag-letter C. May nag-letter C. May nakita ko nag-letter C. Pero letter A ang kanilang sagot. Okay, sige. Okay, may hahabol pa ba na magko-comment? May hahabol pa ba na magko-comment dyan? Ulitin natin. The President declares martial law in Mindanao following a terrorist attack, and Congress supports the extension beyond 60 days. Which constitution principle is being tested? Siyempre, okay, ang una nating aalisin dyan is rule of law. Ulitin ko, ang una nating aalisin dyan is rule of law.
Ang next nating aalisin dyan, ayan, ay letter C, civil service neutrality. Walang-wala. Bakit po civil service? Ang andyan po na tanong, ayan, ay etong si, okay, si Congress lang po at sino? At sino? Si Presidente. Saan po makukuha si civil service dito sa Congress? Okay, pati, okay, President. Congress, President, ang sagot ninyo, civil service. Ang layo, di ko man nagigets ang connection. Kaya hindi po letter C ang sagot. Okay? Hindi po letter C ang sagot. Sabi niya, I think C, pasapak na lang, sir. Ayan, since bago ka po dito, since bago ka po sa live, syempre, okay, pagbibigyan ko po ang iyong sagot, pasapak po. Ayan, Jovelyn Grezola, hindi po letter C ang sagot. Ayan. 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 Okay, hindi po letter B, hindi po letter C. Between letter A at letter D. Okay, balikan natin. BP check. Yes po, tumataas ang dugo ko talaga, ma'am. Thank you, ma'am Angeline. Tumataas talaga ang dugo ko ba sa mga sagot nila. Ang sagot po dito, letter D. Letter D po ang sagot. Check and balance. Bakit po separation of powers ang sagot ninyo? Okay? Lahat po landslide. Landslide Chugi. Ulitin ko po ang nangyari sa number 17. Landslide Chugi. Letter A po kasi ang pinagsasagot nila. Bakit? Bakit po hindi letter A? Okay, bakit hindi letter A at letter D? Check ninyo. Si Presidente nag-announce na magkakaroon ng what? Magkakaroon po ng 60 days, more than 60 days na martial law. At next, si Congress nag-support na. Nag-support siya na i-extend it. Therefore, ayan, chinek niya. Okay, chinek muna ni Congress kung tama ba ito. Chinek niya kung tama ba ang move. After that, kung nakita niyang tama, ayan, nag-support na siya. Therefore, pinairal po nila ang check and balance. Hindi po separation of powers. Ulitin ko, ayan, pinairal po ang check and balance. Hindi po ang, okay, separation of powers. Ayan, nadala na po sa hospital si Ma'am Irma Edaga. Ayan. Ang dami ng emoji niya. Okay, on the way to hospital na po sila. Ayan. Ito po, ayan. Hinahanap niya na ang kanyang personal doctor. Ayan, sige, sagot pa kayo ng mali. Last item na lang. Mali pa ang inyong mga pinagsasagot. Ayan, Losartan, thank you. Ayan, pakibigay ng Losartan, Ma'am Jennifer. Ayan, Okay, proceed na po tayo sa number 48. Despite multiple corruption allegations, a public official is re-elected due to strong political machinery. What political issue does this illustrate? A. Political dynasty. B. Electoral transparency. C. Judicial activism. Or letter D. Federalism. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Syempre, ayan, save the best for the last. Yung mga tanungan natin, 47 to 50, ayan, mga ganyang mga question. Para naman may spice ang ating huling 10 minutes. Okay, sagutan na natin. Despite multiple corruption allegations, a public official is re-elected due to strong political machinery. What political issue does this illustrate? Federalism ba yan? Kasi po, kapag sinabi nating federalism, ano ang ibig sabihin nito? Okay, yes po. Okay? Ang state po, may sarili na silang pamamahala. Okay? Umiikot na sa kanila ang pera nila. Okay, something like that. Anyway, na-explain ko na yan kanina. Okay, panoorin nyo na lang ulit ang explanation ko sa federalism. Next po, judicial activism. Hindi rin po yan ang sagot. So, meron na lang tayong electoral transparency at political dynasty. Tandaan po natin. Okay? Tandaan natin, binoboto po itong ulit. Ayan, kahit na corrupt siya at maraming mga kaso. Pero always pa rin siyang nananalo kasi nga, okay, parte siya, okay, ng pamilya na kung saan always nananalo, okay, sa election.
or political dynasty. Alam natin yan, alam natin yan. Kahit na madaming issue, basta galing sa pamilyang ito, ayan, madami siyang best friend, madami siyang followers, kasi nanggaling sila sa angkan ng isang okay, mayamang pamilya, okay, ang sagot dyan, political dynasty. Ayan, ulitin natin, ang sagot is political dynasty po. Political dynasty. Number 49. During a televised Senate hearing, a witness is compelled to speak despite invoking the right against self-incrimination. What constitutional right is potentially violated? A. Right to bail. B. Right to due process. C. Right to remain silent. Or letter D. Right to speedy trial. Ulitin ko, nagkakaroon daw po ng hearing. At ang nangyari dito, ayan, kahit na ang sinasabi po ng tinatanong dito sa hearing na 'to, ang sinasabi niya, "Hindi ko po alam, Your Honor." Nagagalit ang mga senado, "Ay, bakit hindi mo alam? Magsalita ka!" Ayan, yan ang pinagsasabi sa kanya. Okay, ano daw po ito? Ano daw po ang nagkamali dito? Ano ang na-violate? Kapag pinapa-explain sa kanila agad. Okay? Right to bail, right to due process, right to remain silent, or right to speedy trial. Yes, very good po. Ang isasagot natin dyan is letter C, right to remain silent. Kasi nga, ang lahat daw po ay may right to remain silent at nakikita ito saan? Sa Miranda rights. Sabi pa ng Miranda rights, you have the right to remain silent. Any words na manggagaling sa bibig mo can be used against you. Next po, sabi pa ng Miranda rights, pwede kang kumuha ng abogado. Kung hindi mo kaya ng abogado, okay, pwede kang bigyan ng state ng abogado para okay, tulungan ka sa iyong kaso. Okay, at nakikita natin dyan, ginamit niya ang the right to remain silent, pero okay, ang gusto nila magsasalita ito. Kaya, okay, nasira po ang letter C, yung right to remain silent. Ayan, very good po sa number 49. Sabi ko na nga ba talaga, ang tatalino ninyong lahat. Nakaka-proud, nakaka-proud. Number 50, a 16-year-old girl marries with her parent consent. The marriage is later questioned in court. Under the family code, what is the status of the marriage? Is it valid, void, voidable, recognized under customary law? Okay. Magbibigay ako ng 10 seconds para sagutan ito. Ayan. Very good po. Very good po. Ang sagot natin dito is void. Okay, void. Hindi po siya voidable. It means kapag sinabi nating voidable, pwede pa siyang hindi ma-void. Kaya, sure na talagang sagot, void po. Void, hindi voidable. Kasi kapag voidable kasi parang nagdadalawang isip, pwede pa siyang ipaglaban. Pero 16-year-old kasi, hindi yan pwede paglaban. Okay, sa family code. Kapag family code ang basehan ha, kapag family code ang basehan, okay, void po talaga kasi 18 years old onward. Sabi pa nga nila, 18. Okay, pataas. Okay, 18 pataas, 18 to 21. Ayan. Yan po ang right age para magpakasal. Next tayo, number 51. A newly elected official promises reform but appoints family members to key posts. Which governance issue rises? Is it ideological conflict? Is it nepotism and patronage? Is it political participation? Or is it electoral modernization? Ano pong sagot natin dito? Ayan, very good po.
Very good po. Ang sagot po natin dito is nepotism and patronage. Kasi nga, ang kanilang ina-appoint po is yung malapit lang po sa kanila. Kaya nepotism and patronage po ang ating isasagot dito. Ayan, number 52. A public school teacher openly campaigns for a local mayoral candidate during work hours, which civil service principle is violated. A. Security of tenure. B. Political neutrality. C. Professional development. Or letter D. Equal opportunity. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds para sagutan ito. Ayan, sige, nakikita ko po ayan medyo good boy at good girl ang aking mga anak dahil tama po ang kanilang mga sagot dito. Ang sagot po natin ay ang sagot po natin dito is political neutrality. Very good, very good, very good po. At almost lahat tama ang sagot. Ayan, sige. Okay, sige po. Last item. Ayan, number 53. A Filipino citizen who became a naturalized American later. They acquires. Okay, ulitin natin. A Filipino citizen who became a naturalized citizen later, they acquires Philippine citizenship under Republic Act 9225. She now holds a U.S. passport and ran for public office in the Philippines while maintaining her U.S. citizenship. A legal challenge is filed against her candidacy. What legal concept is central to resolving this issue? Is A, B, C, or D? Ayan, for number 3, ayan, may sumagot po ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, bongga. May sumagot din ng letter D. Ulitin natin, last na to, last item ngayong gabi. A Filipino citizen who became a naturalized American. Later, acquires Philippine citizenship under Republic Act 9225. She now holds a U.S. passport and runs for public office in the Philippines while maintaining her U.S. citizenship. A legal challenge is filed against her candidacy. What legal concept is central to resolving this issue? Ayan. Last number na nga, nag-fruit salad pa. Okay? Sa lahat ng sumagot ng letter D, puk-puk kayo sa akin. Kasi nga, Pilipino siya. Okay? Pilipino siya. Okay, hindi naman tinanong dyan kung saan siya pinanganak. Legal concept, hindi po saan pinanganak. Saan pinanganak. Hindi saan pinanganak ang tanong. Ay hindi usually. Kapag sinabi natin usually, ano ba ito? Okay, ito po ay pumapatungkol sa iyong citizenship based sa kung saan ka pinanganak. Example dyan, Amerika. Okay, pero hindi yan ang tinatanong, kaya hindi po letter A ang ating sagot. Kaya ang sagot natin, ayan is either letter B, letter C, at letter D. Next, paalisin natin ang letter C. Dual allegiance. Ayan, masyadong malayo po yan. Masyadong malayo yan. Okay, naturalization. Okay, may sumagot ng letter B. Bakit letter B ang sagot mo? Bakit nagpa-naturalize na nga siya tapos magpa-naturalize ulit bilang Pilipino? Hindi po. Okay, may dual citizenship siya. At masolve na yun agad. Ulitin ko, okay? Nagpa-naturalize siya as American. Pero Pilipino siya. Pinanganak siyang may dugong Pinoy. Kaya, dahil dyan, dual po ang citizenship niya.
Ulitin ko, dual ang citizenship niya. Dito pa lang, mali na kayo. Ayan, and yes, natatapos po ang ating lecture na puro bukol ang lahat ngayong gabi. Ayan, pagpalakpakan po natin ang ating sarili din. Marami po ang nabukulan sa last number. Ayan, sige. Okay, babalik po tayo sa governance law at politics po this coming July. Huwag kayong mag-alala, pero during July po medyo malalim na po ang ating pag-aaralan. Okay? Medyo malalim na po ang ating pag-aaralan kasi nga okay mga actual let question na po. Ayan, matatapos ang ating gabi ng marami tayong nasapak. Ayan, pabili na lang daw po ng ice. Ayan, ano daw po ang tamang sagot? Ang tamang sagot is dual citizenship po. Ayan, very good. Natapos na po tayo sa live. Ayan, sige. See you po next live. At syempre, ayan, gagawin ko na po ang opportunity na to. Kukunin ko na po ang opportunity na ito. Ayan, para sabihan po ang lahat ng mga nanonood sa live natin. Ayan, na sumama po sa aming private coaching, sa aming private group. Ayan, para naman updated po kayo sa lahat ng mga nangyayaring kabukulan. Okay, dito sa aming tambayan. Okay? Just message me po, Coach Ozair, sa Facebook. Meron po tayong registration na 300, pero 30 sessions po for social studies major ang meron tayo. Yan lang po ang may pinakamaraming session. Okay, sa lahat ng mga online review na makikita ninyo dito sa Facebook. At syempre, ayan, meron din tayong final coaching for this. Ayan, kaya sige. Kung gusto nyo mag-enroll, ayan, just PM me. Ayan, at dyan po natatapos ang ating live. Adios, paalam. Bye-bye!